1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Hello everyone, this is Teacher Michelle and welcome muli dito sa Unang Math. Mga pangunahing lessons or topics in math gamit ang wikang Pilipino ang ibinabahagi ko dito sa aking channel. Kaya naman, kung gusto mo ng ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang ma-update sa mga new episodes. This is episode 42 at ang topic ay tungkol sa graph. Ang episode na ito ay part 1 ng topic na ito. Pag-uusapan natin dito ang tungkol sa bar graph at line graph. Pag-uusapan natin dito kung papaano gumuhit ng bar graph at line graph. Pag-uusapan din natin dito kung paano magbasa at mag-interpret ng mga graph na ito. Okay, simulan natin sa bar graph. Kapag sinabing bar graph, this graph presents categorical data with rectangular bars. Kaya ito tinawag na bar graph with heights or length proportional to the values that they represent. Okay, magbigay tayo ng halimbawa para mas maintindihan ninyong mabuti. We have here a chart at ang chart na ito is about the number of students by favorite food. Sa first row, we have here the different food like pasta, pizza, chicken, and sinigang. Sa second row naman is the number of students na may gusto sa specific food na ito. So for pasta, we have 8 students. Pizza, 9, chicken, 11, sinigang, 2. In a chart, makikita or malalaman na natin ang total number. Here in our chart, ang total number of students ay 30. Pero, hindi natin mabilis ma-identify kung alin ang pinakamataas at pinakamababang number. Sa halimbawa natin dito, since mababang mga numbers lamang ang mga ito, pwede pa nating ma-identify kung alin ang pinakamataas at pinakamababang number. Pero kung ang mga given na numbers ay malalaking mga numbers, okay, hindi na madaling ma-identify kung alin ang pinakamataas at pinakamababang number. Dito na papasok ang bar graph. Ito ay halimbawa ng bar graph at isang tingin pa lamang, alam na natin kung alin ang pinakamataas at pinakamababang item. Okay, ang item na ito ang pinakamataas, ito naman ang pinakamababa. Ibig sabihin, chicken here is most preferred by students at ang sinigang naman ay least preferred by student. Ang disadvantage ng isang bar graph ay hindi natin madaling malaman ang total number. Kung gusto nating malaman ang total number sa isang bar graph, kailangan natin kunin ang number nito, plus ito, at plus ito. Okay, this time, ituturo ko naman kung papaano gumuhit ng bar graph. Okay, so sa pagguhit ng bar graph, kailangan natin ng mga data. Ang paragraph na ito ang magiging data natin sa gagawin nating bar graph. Okay, ang sabi dito is, I work out hard for a month to stay healthy. I jump rope 10 times, ran 8 times, walked 4 times, and played badminton 5 times. I feel like I have become healthier since I exercise. Okay, unang hakbang para makagawa tayo ng bar graph ay dapat muna tayong gumawa ng chart. So gamit ang mga data sa paragraph na ito, gumawa tayo ng chart. So ito na ang ating chart. Sa first na row, we have here the different activities, the jumping rope, running, walking, at badminton. Sa second row, ang number of times na ginawa ang specific activity na ito. So for jumping rope, 10, running 8, walking 4, badminton 5. At ang total nito ay 27.
Ang activity at ang number of times dito ay pwedeng pagpalitin. Ibig sabihin, ang different activities ay pwedeng sa second row. Ang number of times ay pwedeng ilagay sa first row. So, depende po yan sa inyo. Okay, pangalawang hakbang, para makagawa tayo ng bar graph, we will decide kung aling mga data ang ilalagay natin vertically at horizontally. So, in my case, ang mga data na ilalagay ko vertically ay ang number of times. At ang ilalagay kong data horizontally ay ang different activities like jumping rope, running, walking, and badminton. Okay, pangatlong hakbang. Okay, we will decide kung anong mga numbers ang ilalagay natin sa mga grids or mga lines na ito. So, in my case, ang line or ang grid na ito ay 0. Ang line or ang grid na ito ay 5. At since ang pinakamataas na number sa given natin ay 10, okay, ito rin ang pinakamataas na number na ilalagay ko sa bar graph na ito. So, ang line na ito ay 10. Okay, kung papansinin natin, ang line na ito ay 0. Ito ay 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, bawat line ay equal sa 1. Okay, tip para mas magandang tignan ang gagawin nating mga bar graph. Okay, kung ang pinakamataas na number ay 10, okay, ito ay ang line na ito. Okay, magdagdag lamang ng extrang 2 lines or grids. Okay, huwag magdagdag ng 5 or higit pa sa 5 mga lines or grids dahil hindi na magmumukhang maganda ang bar graph na gagawin natin. Okay, 2 lines na extra ay okay na. Okay, so ito na ang ating scale at ang susunod na hakbang para magawa na natin ang bar graph na ito ay, okay, iguhit na natin ang mga bars. Okay, tignan natin ang chart dito. For jumping rope, ito ay 10. Okay, so for running, 8. Kaya naman, hanggang sa grid or line na ito. For walking, we have 4. So hanggang sa line or grid na ito. For badminton, 5. Kaya naman hanggang sa line or hanggang sa grid na ito. Okay, another tip para magmukhang maganda ang bar graph natin. Okay, wag gumuhit ng napakalaki or napakatabang bar gaya nito. Or wag ding gumuhit ng line lamang. Okay, dahil hindi ito magandang tignan. Ang ganitong size ng mga bars ay okay na okay sa gagawin nating mga bar graph. Okay, ang panghuling dapat tandaan para makumpleto na natin ang ginagawa nating bar graph ay huwag nating kalimutan ang title. So, ang title ng bar graph na ito ay number of times ay exercise in a month. Ang title ay pwede nang gawin sa unahan pa lamang or pwede nang isulat sa unahan pa lamang. So, unahan or sa huli, pwede ilagay ang title. Okay, ngayong alam na ninyo kung paano gumuhit ng isang bar graph, okay, sagutin na natin ang mga sumusunod na tanong dito. Okay, ang sabi dito is, this is a bar graph that researches what boys and girls students in Sue's class want to receive as birthday gifts. Let's answer the following questions. Okay, bago natin sagutin ang mga tanong, okay, tingnan muna natin ang mga graph dito. So, for boys, we have your toys, bags, shoes, books. Okay, tignan natin ang scale or ang mga grids lines natin dito. Ang line na ito ay 10 and this is 20. So, from here, 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, bawat line or grid ay equal sa 2. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay, ganun din sa graph ng girls dito. Okay, so now,
let's answer the following questions. Okay, ang unang tanong ay, what do boys and girls want to receive most as birthday gift? Okay, tignan natin ang bar graph sa boys. Okay, most as birthday gift. Okay, sa boys, we have here shoes. Ito ay 20. Okay, how about for girls? Okay, most as birthday gift, we also have here shoes dahil ito ay 18. So, 18 students want shoes as a birthday gift. Okay, pangalawang tanong. What is the difference between the number of boys and girls who want to receive books as a birthday gift? Okay, so this time, books naman. Okay, so for boys, we have here, okay, 10, 12, 14. So 14 for boys. Okay, ang tinatanong is difference. So 14 minus, how about for girls? Books. And this is 10. So 10 students. So 14 minus 10, ang sagot ay 4. Okay, pangatlong tanong. How many boys want to receive the birthday gift that girls want the second most? Okay, so sa girls, ang pangalawang item na gusto nilang ma-receive ay, okay, number 1 ay shoes, because this is 18. Number 2 ay bags. Ito ay 14. So, bags for girls. Okay, how about for boys? Okay, ilang students ang gustong makareceive ng bags? So, we have here 4. So, 4 boys want to receive bags as birthday gift. Ako'y nagbabalik para ipagpatuloy ang ating lesson. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang tungkol sa line graph. Kapag sinabing line graph, this is a kind of graph that represents quantities that continuously change over time by dots and connecting the dots with line segments. Ibig sabihin, para makagawa tayo ng line graph, we need to draw dots at we will connect these dots with line segments para ma-represent natin ang changes over time. Okay, magbigay tayo ng halimbawa para mas maintindihan ninyong mabuti ang tungkol sa line graph. We have here a chart at ang chart na ito is about the temperature of the classroom. Sa first na row, we have the time in hours, 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m., and 3 p.m. Second row is the temperature in degrees Celsius. 9 a.m. ang temperature ay 26 degrees Celsius. 11 a.m. 28 degrees Celsius. 1 p.m. 30. 3 p.m. ay 28. Okay, gamit ang mga data na ito, okay, let's draw a line graph. Okay, gaya ng bar graph, kailangan meron tayong mga data na ilalagay vertically and horizontally. Sa gagawin nating line graph, ang data natin vertically ay ang temperature in degrees Celsius. Horizontally naman, ang different time. We have 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m., and 3 p.m. Okay, bago natin iguhit ang mga dots at i-connect ang mga dots na ito using line segments, okay, tignan muna natin ang mga numbers na nandito. Okay, ang line or ang grid na ito ay 0. This line or grid ay 5. Okay, from 0 to 5, so 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, bawat line or grid ay equal sa 1. Equal sa 1 degree Celsius. Okay, tignan natin. 9 a.m., ang temperature ay 26 degrees Celsius. So, 9 a.m., 26 degrees Celsius, ang dot ay dito. Okay, 11 a.m. Ang temperature ay 28 degrees Celsius. So, nasaan ang 28? Ito ay dito. So, we will draw a dot here. Okay, 1 p.m. Temperature is 30 degrees Celsius. So, ito ay dito. And then 3 p.m., 28 degrees Celsius.
So, 28, okay, dito. Okay, now, we will connect these dots using line segments. So, connect this one and then here. So, ito na ang ating line graph. And this line graph shows the changes of temperature over time. Okay, so what does a line graph tell us? Okay, kung titignan natin ang isang line graph, ano ang pwede nating mabasa? Okay, tingnan natin ang mga line graph na ito. So this line graph is about the number of students at SUS school. Ganun din sa line graph na ito. Okay, tingnan muna natin ang line graph na ito. Okay, vertically, ang mga data dito ay ang number of students. Horizontally naman ay ang different years. So we have 2020, 21, 22, at 23. Okay, tignan natin ang mga numbers na nakalagay dito vertically. Okay, ang line na ito is 0. This line or grid ay 100. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, bawat line or grid ay equal sa 20. So, 20, 40, 60, 80, okay, 100. Okay, this line graph tells us that the number of students at SUS school is decreasing. Okay, bakit decreasing? Kung titignan natin, okay, the line is going down. Okay, what else? The smallest change in the number of students is between 2022 and 2023. Okay, tignan natin. 2022, 300. 2023, okay, it went down to 280. So, 20 ang nabawas. How about 2020? From 380 to 340. So, 40 ang nabawas. And then, from 2021, 340 to 2022, 300. So, 40. So, tama na ang year 2022 and 2023, it's the smallest change in the number of students. Okay. At kung titignan natin, okay, sa line graph na ito, from 0 to 250, okay, walang mga data na nakalagay. Okay, so para mas focus ang ating line graph, pwede natin itong tanggalin. Okay, using this symbol. At ang symbol na ito ay tinatawag na tilde. Okay, ang symbol na ito means we can just omit this part, okay, para mas clear at mas malaking maipakita natin ang ating line graph. So, parang this is the zoom out version ng line graph na ito. Ito naman ang zoom in. So, mas focus at mas malaki ang data. Okay, ngayong alam na ninyo kung paano basahin ang isang line graph, okay, sagutin naman natin ang simple or ang mga simple na questions dito. So this is a table and line graph showing the number of tourists by year in region. So we have here a chart. Sa first na row, the year from 2019 to 2023. Second na row is tourists, number of tourists in thousand. So we have 90,000. Okay, 2020. Okay, it's missing. 2021, 160,000. 22, 2022, kailangan din nating hanapin. 2023, 200. Okay, ito naman ang ating line graph. Okay, kung titignan natin ang ating line graph, okay, ang data na nakalagay vertically ay ang number of tourists. Okay, horizontally naman ang year. Okay, ang first na question is, what is the correct number for A and B in the table? So, year 2020 and year 2022. Okay, masasagot natin ito by just looking at this line graph. So, 2020, okay, so we have 2020 here. This grid or line. Okay, bago natin malaman kung ilang number ito, kung ilang number ito, kailangan muna nating, okay, intindihin kung
ano ang scale natin sa mga numbers dito. Okay, ang line na ito is 0, and this line or grid ay 50. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, bawat line ay equal sa 10. So, 10,000 tourists. Okay, so what is the correct number for A and B in the table? So, for A, 2020, okay, ang dot ay dito. So, ibig sabihin, this is equal sa 110,000 tourists. Okay, how about 2022? Okay, 2022, ang dot natin ay dito. And this is equal to 100. Okay, this is equal to 190. So, this is 190,000 tourists. Okay, pangalawang tanong. In what year did the number of tourists increase the most compared to previous year? Okay, by just looking at this line graph, year 2020 to 2021 ang tamang sagot. Okay, bakit? Dahil kung titingnan natin, steeper ang line segment natin dito compared sa mga ibang line segments. So, the answer is 2022, 2021. Okay, pangatlong tanong, is the number of tourists by year increasing or decreasing? So, by just looking at the line graph, since ang ating line ay going up, so the answer here is increasing.